Para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. 60 kawani ng pamahalang lungsod kinilala sa Gawad Parangal 2023. San Pablo City Water District Second Trade Fair binuksan noong September 20. Mayora Jem Castillo tumanggap ng parangal sa Thailand. Kawani ng DOST-FNRI bumisita kay City Administrator Larry S. Amante. Pagpapatupad ng Stray Dogs Ordinance sa lahat ng barangay ng lungsod ng San Pablo, pinagtibay sa 63rd Regular Session ng Sangguniang Panglungsod. Centenaryo ng Barangay Santa Maria tumanggap ng 20,000 cash benefit. City Assessor's Office nanguna sa pagtataas ng watawat ng pamahalang lungsod ng San Pablo. At narito ang mga detalye. 60 kawani ng pamahalang lungsod kinilala sa Gawad Parangal 2023. Sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante, Vice Mayor Justin G. Colago at City Administrator Larry S. Amante ay isinagawa ang Gawad Parangal 2023 noong September 22 sa San Pablo City Multipurpose Convention Center, kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng mga kawani ng Serbisyo Sibil 2023. 60 kawani ng pamahalaang lungsod ang binigyan ng Gawad Parangal para sa katapatan sa paglilingkuran at 30 para sa natatanging kawani ng pamahalaang lungsod ng San Pablo 2022. Ang programa ay sa pagtataguyod ng City Human Resource Management Office sa pamumuno ni na concurrent CHRMO Diosdado A. Biglete at HR Officer Elsa M. Barcelona. Dumalo rin ang mga opisyalis ng Civil Service Commission, Laguna Field Office. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. San Pablo City Water District Second Trade Fair binuksan noong September 20. Pinangunahan ni na City Administrator Larry S. Amante, Engineer Eleuterio D. Amante, General Manager ng San Pablo City Water District, Department Manager Mildred C. Morga, at Board of Director Brigida B. Alican ang pagbubukas ng Second Trade Fair ng San Pablo City Water District noong September 20 sa San Pablo City Water District Main Office Lobby, Maharlika Highway. Ang trade fair ay alinsunod sa pagdiriwang ng Civil Service Month ngayong buwan ng Setyembre. Evelyn Aquino, nag-uulat. Mayora Jem Castillo tumanggap ng parangal sa Thailand. Tumanggap ng parangal si Mayora Jem Castillo bilang Asia's Woman of Compassion for Humanitarian Welfare and a Versatile Singer-Actress Award of the Year noong September 25, 2023 sa Bangkok, Thailand. Ito ay para sa Thailand International Leadership Award sa pagiging isang public servant, singer at philanthropist ni Mayora Jem. Naging batayan din ng award ang patuloy na pagtulong ni Mayora sa sektor ng mga kababaihan, kabataan at mga nakakatanda. Lubos naman ang kagalakan at suportang ibinibigay ni Mayor Vicente B. Amante sa hindi na mabilang na parangal at pagkilala kay Mayora Jem. Christine Mejica, nag-uulat. Kawani ng DOST-FNRI bumisita kay City Administrator Larry S. Amante. Bumisita sa tanggapan ni City Administrator Larry S. Amante noong September 26 ang mga kawani ng DOST-FNRI para magbigay ng update tungkol sa gaganaping National Nutrition Survey sa lungsod ng San Pablo. Magiging katuwang ng DOST-FNRI ang City Population Office sa pamumuno ni City Population Officer Mylene T. Derequito. Ito po si Nancy G. Quezon Vidal, nag-uulat. Pagpapatupad ng Stray Dogs Ordinance sa lahat ng barangay ng lungsod ng San Pablo, pinagtibay sa 63rd Regular Session ng Sangguniang Panglungsod. Ang pagpapatupad ng Barangay Ordinance para sa Stray Dogs ang isa sa mahalagang resolusyon na nagpatibay sa 63rd Regular Session ng Sangguniang Panglungsod noong September 25 via Zoom.
Ito ay ang pagpapatupad ng Stray Dogs Ordinance sa lahat ng barangay ng lungsod ng San Pablo. Isa pang mahalagang resolusyon ay ang kahilingan sa PLSP sa pagkakaroon ng criminology course. Samantala, inaprobahan naman ang ordinansang inihain ni Councilor Ariston A. Amante at Richard C. Pabico na ordinance prohibiting drone operation within 100-meter radius from jail facilities at ang ordinance prescribing fee for issuance of certificate of detention for PDL. John Mark Ubalde, nag-uulat. Centenarian ng Barangay Santa Maria tumanggap ng 20,000 cash benefit. Tinanggap ni Porfirio H. Celerio, isang centenarian ng Barangay Santa Maria, ang 20,000 cash benefit noong Setyembre 19 sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante. Kaya personal na inatid ni OSCA Head Efren Asusano at Administrative Officer Josephine Velasco, Administrative Staff Ray Linda C. at Cashier 1 Leovino X. Conde ng City Treasurer's Office. Enya Melchor, nag-uulat. City Assessor's Office nanguna sa pagtaas ng watawat ng pamahalaang lungsod ng San Pablo. Pinangunahan ng mga kawani ng City Assessor's Office sa pamumuno ni Assistant City Assessor Eva Punto ang pagtaas ng watawat noong Setyembre 25 sa harapan ng Old Capitol Building. Inanunsyo ni City Information Officer Enrico B. Galicia ang paalala ng CDRRMO sa lahat na magsuot ng face mask upang makaiwas sa masamang epekto sa kalusugan ng volcanic smog na ibinubuga ng Taal Volcano, at ang pagsuspende ng trabaho mula alas 3 ng hapon sa mga government offices kaugnay ng pag-obserba ng 31st National Family Week, ang Kain ng Pamilya Mahalaga Day batay sa Proclamation No. 326 Series 2012. Uriel Evangelista, nag-uulat. City Legal Office tuloy-tuloy na pagtugon sa mga nais manghingi ng legal advice. City Veterinary Office pasasalamat kina Dr. Mark Henry de Los Angeles, Vincel Pimentel at Dennis Domingo sa pagbibigay ng mga biosecurity items na magagamit ng tanggapan sa pagseserbisyo sa bayan. City Cooperative Office paglagda sa MOU noong September 21 para sa Tripartite Community Engagement and Development Project ng pamantasan ng lungsod ng San Pablo, City Cooperatives Office at Pandin Lake Service Tourist Cooperative. City Tourism Office pagdalo sa GAD or GAD Seminar para sa Child-Friendly Tourism. San Pablo City Police Station nagsagawa ng Oplan Bandilyo noong September 23 sa Barangay 6A para sa huwagmang rape, tips iwas theft, iwas motor napping, and Oplan Balik Eskwela safety tips. Senro nagsagawa ng cave inventory and monitoring sa Marilim Cave sa Barangay Santiago 2. Katuwang ang mga staff ng DENR, Senro Santa Cruz, City Tourism Office, Sangguniang Barangay at Farm C. CDRRMO patuloy ang monitoring ng ukol sa smog na nararanasan ng Metro Manila at iba pang lugar sa Calabarzon at sa volcanic smog na nararanasan naman ng Batangas at mga kalapit bayan, at pagbibigay paalala na iwasan ang mga outdoor activities, magsuot ng face mask, dalasan ang pag-inom ng tubig at magpatingin agad sa doktor kung nakakaranas ng matinding epekto. San Pablo City Fire Station BFP personnel nagsagawa ng thrilling fire truck water shower noong September 25 para sa pag-welcome ng freshman students ng BS in Business Administration ng pamantasan ng lungsod ng San Pablo. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.